sa Quezon ano, hindi pa man po nangyayari yung incident na yan sa Tacloban. Talagang meron na kaming maximum deployment ng ating mga personnel starting nung opening ng ano no, ng klase. But ngayon may nangyaring ganyan. So mas lalo natin pinaigting. So ang ating mga kapulisan makikita po natin sa lahat po ng eskwelahan dito po sa lalawigan ng Quezon. And tumutulong po sila diyan sa pag-check ng mga gamit ng ating mga estudyante. And tayo po from time to time, yung ating po mga chief of police, bumibisita po yan sa mga eskwelahan upang sana magkaroon po ng close coordination sa mga management po, ano, sa mga principal, upang sa ganun talagang masiguro natin yung kaligtasan ng mga estudyante dito sa lalawigan ng Quezon. So from time to time, meron din po tayo mga ginagawang mga symposium sa mga eskwelahan upang sa ganun talagang ano natin sa isipan ng mga estudyante na wala silang gagawin kundi mag-aral lamang. Talagang tutukan nila yung pag-aaral. And regarding po dun sa mga symposium na sinasagawa natin diyan, lahat na po dinidiscuss ng ating kapulisan, especially yung dapat hindi sila ma-involve sa anumang krimen, hindi ma-involve sa mga illegal drugs. So lahat po ng klase dahil ang ano po natin dito ano, dapat po kasi yung disiplina ng ating mga estudyante nagsisimula sa tahanan. So meron din po tayong mga sinasagawang programa na kung saan ang ating po mga pulis ay bumubisita po sa mga bawat tahanan upang sa ganun talagang may ano natin sa isipan ng mga magulang na ang disiplina ng ating mga estudyante, ng ating kabataan ay dapat nagsisimula sa tahanan. So, pangalawang magulang lang yung ating mga teacher. At sa atin naman pong mga guro, lagi po tayong nakikipag-usap na talagang magbigay ng malasakit din sa ating mga estudyante. Kapag nakikita na po na talagang may napapansin na sa mga ah, estudyante natin na hindi ka nais-nais, dapat nakakausap na po talaga agad ng mga teacher natin upang hindi na po humantong sa anuman pong insidente. Pero ganun dun sa juvenile justice, kasi dun sa conversation na dalawa, parang okay lang si hindi naman mapaparusahan. So meron ba kasama ba yun dun sa mga discussion sa mga seminar? Yes, inano naman natin 'yan, talagang batas kasi 'yan, kaya dapat ipatupad natin ano. Talagang but pinipilit nating ipaunawa ito sa ating mga kabataan na meron pa rin silang liability pagdating ng hustong gulang nila, no? So for now, kung merong ano na minor pa yang mga 'yan, pero meron kasing intervention na ginagawa din ng ating DSWD ano upang malaman kung yung ginawa nila ay talagang hindi nila alam. Meron kasing mga kabataan natin na talagang alam na nila na mali yung ginagawa nila. So dinedetermine po ng DSWD yan at sila po yung nagbibigay ng recommendation kung sasampahan po ng kaso o hindi itong ating mga kabataan na nakakumit po ng krimen. Sir, sabi ni GBNP, makipagtulungan yung teacher sa yung mga magulang kung sa pag-guide sa kanilang mga anak tungkol sa mga social activities. Ang pinvitation po ba sir, may direkta ng pag-uusap sa mga teacher? Yes, yes. Lahat po ng ating mga chief of police nakipag-coordinate na po sa mga eskwelahan ano. So lahat po ng coordination, lahat po ng paraan ginagawa po ng ating kapulisan upang masiguro po natin na talagang walang mangyayaring same incident na nangyari po doon dito po sa ating lalawigan. So ginagawa po natin 'yan. And sabi ko nga po ano, not only po yung sa pangyayaring yon dahil tayo po before na mangyari ang insidente na yan, lagi na po sa eskwelahan ang ating pong mga pulis dahil nagpo-focus po tayo doon po naman sa problema natin sa illegal na droga. So siguro magkakadugtong po yan. So tinitingnan din po natin dahil kapag nagkaroon po ng connection sa illegal drugs, alam naman po natin ano, nanganganak po yan ng kung ano-ano po ang krimen. Nagkakaroon po ng rape, ng shooting, ng robbery and theft. So kaya iniiwasan po natin na talagang ang atin pong mga kabataan ay maproteksyonan natin. So hindi naman po, talagang tayo naman po on the part ng Philippine National Police, talagang lahat po ginagawa upang mapatupad po talaga natin yung batas. At the same time, talagang maproteksyonan natin. So dito po sa lalawigan ng Quezon, kung makikita po ninyo, talagang sinisiguro po natin ang ating mga pulis. Ang presensya ng ating mga pulis ay laging nasa lansangan. So inalis na po natin yung old style na kapag tumawag ka ng responde, tsaka pa lang lalabas ang pulis sa police station, no? Ngayon po, sa instruction po ng higher office, especially our Regional Director, Police Brigadier General Hansel Marantan, ang mobile dapat nasa labas
at all times, araw at gabi. Para pag may tawag na responde, makakaresponde po kaagad ang ating pong mga kapulisan. So nakatulong malaki yung centralized communication. Yes, yes, na very important yung ano natin yun, especially yung 911 natin. Talagang pag tumawag po kayo diyan, talagang nakakaresponde po kaagad ang ating kapulisan. Nung una po kasi pag may tawag, ang pulis, pagbibihis, tatawagin mo pa, iipunin mo pa. Pero ngayon, talagang sinisiguro po natin na lahat po ng mobile dapat nasa lansangan po yan. Upang sa ganun, immediate po yung response natin sa anuman pong tawag sa ating pong mga police station. Sir, dahil mainit yung sa kabataan. Sir mo, sir, mainit na open ngayon. Magkaroon ng pagkamiyanda doon sa juvenile law. Sa inyo po, welcome na welcome ito. Yes, yes. Nabanggit naman po ng ating minamahal na Chief PNP na welcome po ang PNP dito. Dahil kung titingnan nga po natin, based on our statistic, marami pong mga krimen na nakumit po ng mga kabataan. So siguro it's up to the na kung amendahan po yung batas. But on the part po ng Philippine National Police, welcome po kami dito. Meron po ba kayong target na edad galing sa alin natin kung dapat ilang taon dapat? So siguro pag-aaralan pa po natin 'yan upang sa ganun masiguro po talaga natin and open naman po tayo doon sa recommendation po, like especially the DSWD kasi sila po yung nagde-determine kung yung po ay nag-act with discernment yung ating pong mga kabataan. But on the part po ng Philippine National Police, kahit po siguro anong edad ang iano sa batas, welcome po sa PNP yan. Kasi PNP yung tagapagpatupad ng batas. Yes, ipapatupad lang naman po namin kung ano po yung batas na ipapasa po ng ating Kongreso. Pwede dito nakarang buwan at sa senador ng Alphamart ng mga convenience store ay nasikop nila. Yung po naging siyempre naging natin sa So tayo po with the guidance po ng ating higher office from the region talagang yun pong maximum deployment of our personnel. So then meron po tayong mga ginawa dito sa Quezon, may coordination po tayo sa mga LGU dahil hindi po pwedeng at all times ay ang binabantayan lang po natin ay yung mga convenience store. So meron din po silang responsibility na bantayan din po yung kanilang mga establishmento. Kaya nagkaroon po tayo ng coordination sa LGU na obligahin po sila na before bigyan ng mga business permit, dapat one of the requirements ay meron pong security guard. Hindi po pwedeng iasa po sa ating kapulisan na lagi na lang po kami ang nagbabantay. Napakalaki po ng responsibilidad ng ating pulis at hindi lang po diyan tayo nagpo-focus. But on the part po ng Quezon, lagi pong ilang beses po tayong inattempt na pasukin ng mga katulad po nung nangyari sa Chaong Quezon wherein one of the branch po nung Dali Convenience Store ay pinasok po But sa mabilis na pagresponde po ng ating mga pulis, nahuli po yan sa Lipa City. At ito po yung napakaganda dahil lahat po ng pinasok nila, lahat po ng unsolved case po ng robbery hold-up sa bahagi po ng Batangas and Cavite, na-resolve po yan dahil sila rin po yung mga responsable po doon sa mga insidente na yon. At na may nauna pa rin pong insidente diyan na kung saan yun naman pong Alphamart sa Batangas ay pinasok din po nila So happen po na dito po tumakbo yan sa Quezon at nahuli po natin yung isang suspect at yung pong isang lumaban sa ating pulis ay na-neutralize. So yun po yung natin, preparation po natin dito po sa lalawigan ng Quezon at sinisiguro po namin na dapat talagang nababantayan po natin lahat yan. recipe ng hepe at yung reaction ko rin. So ito po kasi inaalay po natin yan sa lahat po ng mamamayan dito sa lalawigan ng Quezon. Hindi naman po ito siguro ma-attain ng Quezon Police Provincial Office without the support ng community. And dito po sa atin, malaking tulong din po when it comes to internal cleansing, yung support po ng ating mga pastor, mga kaparian dito sa lalawigan ng Quezon. Kasi one of the criteria, one of the parameter, dapat wala nagkakakasong pulis. So dyan po tayo nagpo-focus sa lalawigan ng Quezon. So katulong po natin yung mga pastor, mga pari, kung ibabalik po natin yung ugaling Pilipino talaga, kapag po ang bawat isa ay may takot sa Diyos, siguro hindi tayo makakakomit na gumawa ng mali. So yun yung dinedevelop at ini-introduce natin dito sa lalawigan ng Quezon upang sa ganun yung ating mga pulis ay talagang hindi na ma-involve sa anuman pong kamalian. So yun po yung sinisiguro natin. Upang sa ganun, ma-maintain po natin na
yung pong good relationship with our community. Kasi kung wala pong tiwala sa pulis ang ating pong komunidad, hindi po siguro natin ma-attain yung mga accomplishment na kung saan sila po yung nagbibigay ng kaagarang impormasyon, especially sa mga drug operation po natin. Dito po sa Quezon, marami po tayong nahuhuling malaking illegal na droga. So before po ma-distribute sa lansangan, nahuhuli na po ng ating mga pulis. Just because yung pong close coordination at saka po yung magandang ugnayan natin sa barangay na kung saan sila po yung nagbibigay ng napakaagap na impormasyon at nahuhuli po kaagad ng ating mga pulis. Itong nakaraan na sa part po ng droga at nabigay din ng panahon din yung mga mangingisda na naging concern din sila. So ano po ang magiging partnership dito sa mga bawat tao? So, alam niyo po yung mga ano dyan, kaya ini-encourage po, no less than our regional director, nag-visit po last day sa Pulilio Group of Island. So, inikot po ng ating regional director that because yun pong mga ipinapasok dyan na illegal na kontrabando, mga illegal drugs galing from the ocean. So, yun po yung binigyan po natin ng pansin. At ang minamahal po nating Governor Angelina Helen Tan, ay nagbigay po ng pabuya at ini-encourage po lahat po ng mga mangingisda na makipagtulungan dyan po sa bahagi ng Pulilio Group of Island. At tayo po, nagbigay po tayo ng team warning sa bawat isa na kapag nahuli po sa kanila yan, drugs na yan, hindi po pwedeng sabihin na pulot lang nila yan. Kapag itinago at iningatan po nila yan, same na rin po ang kaso nila dyan. Illegal possession of dangerous drug na rin po ang kaso nila. At napakatinding parusa po ang kakaharapin. Kaya in-encourage po natin yung pong mga kababayan natin dyan sa coastline po ng Pulilio Group of Island na once na may nakita po sila, wag po nilang itago, isurrender po nila immediately sa atin pong kapulisan upang sa ganun, hindi po mahuli sa kanila yan. So tayo po, magsasagawa po tayo ng mga drug operation dyan pa rin po sa bahagi ng Pulilio Group of Island upang ipakita po natin na talagang kapag nag-ingat po sila yan, makukulong at makukulong po sila. Laban ni RT doon sa mga wanted person kaysa sa lalagyan ng Yes, napakaganda po ng accomplishment natin ngayon at ongoing pa rin po yung sinasagawa nating mga operation. Ang ating po minamahal na regional director ay nag-focus po doon po sa mga kaso po ng mga rape cases, yung kanya pong programa na Upland Dangal, na kung saan po ang dami na po nating nahuli na mga wanted na ang kaso po ay rape. Dahil yun po yung concern ng ating pong minamahal na regional director dahil tumataas po yung statistic po natin ng mga rape cases dito sa lalawigan ng Quezon. Kaya nag-focus po kami ngayon, napakarami na po. Ilang araw pa lang po natin pinapatupad itong Uplandangal dito po sa lalawigan po ng Quezon. Naka-arrest na po tayo ngayon this week ng 15 wanted person na may kaso pong rape. So yun po, tuloy-tuloy po yan at nung nakaraan po, napakataas po din ang arrest po natin with regards po dyan sa mga kaso po ng rape cases. At dito po sa buong buong Region 4A, napakataas na po ng number ng mga nahuhuli dahil diyan po nag-focus ang ating minamahal na regional